Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's mabilisan lang po ito. Meron kasing patutsada etong si yung PWD DDS. Etong si Kongo. Si Sir Nyak. Ang pangalan po nito sa kanyang account ay Sir Jack Argota. Ayan mga kababayan. Tingnan yung itsura niyan. Ayan po si Sir Jack Argota. Natawagin na lang nating Sir Nyak. Kasi yun po yung tawag na iba Sir Nyak. Okay. So, aan muna tayo. Background check. Ito si Jack Argota, dati po itong content creator. Tapos yung kanyang mga vlogs ay katulad ng kinapostoyo. Mahilig sila makisama magsama-sama dun sa mga vloggers na, ewan ko, pasabit-sabit lang ata to kung saan-saan So, ganun yung content nila. Hindi naman po politika content dito dati. O, sama-sama siguro sila ni sino ba to? Si Pares? Yung nagpapares? Sino ba yon? Tapos sila Rendon Labrador, kung sino-sino kasama nito. Siguro, nalaos na. Hindi na siya mabenta. Yung yung kanyang negosyo, pinasara dahil hindi nagbabayad ng tax Di ba? Pinost dati yun ni Mima Alicia. So, kumbaga ito, nalugi. So, ang ginawa nito, pumasok sa sa political blogging. O ngayon, ang ginawa niya, siguro sabi niya sa sarili niya, nino na lang ako. Mga nanino, kasi, ayan ang laking ina. Aampi lang ako kay mga Duterte. Wala ingina ako. Oh, naintindihan niyo ba? Bahala na kayo mintindi. So, nag-DDS mga kababayan. At inampun po ng Banateros. Oh, itong Banateros naman, wala nang pinipili. Kung sino-sino na lang ang sinasama sa grupo nila. Wala nang background check. Basta kapag ikaw ay kontra sa gobyerno, ikaw ay kontra kay Marcos at kampi kay Sara Duterte, ikaw ay pwede na maging miyembro ng Banateros. Mga miyembro ng Banateros, may scammer, may jakulero, merong dating kumakalaban kay Kibuloy, kinokontra nila si Kibuloy, sinasabi, bula ang propeta, tapos nung naging kaibigan nila si Kibuloy, walang tanggol dito, tanggol doon. Kinalimutan na yung kanilang paniniwala at ipinagtanggol itong self-professed o proclaimed Son of God. Nakakakilabot. Pero mo, self-proclaimed Son of God. Oh, sino binabangit ko? Di ba si Pacquiao? Oh, si Kibuloy. Ulitin ko, hindi ko po minumura si Kibuloy Pacquiao po kasi Pastor Apollo si Kibuloy. Oh, Pacquiao. Oh. So, pero inyo yan, dahil po sa ganyan, tinalikuran ng kanilang pananampalataya. At biruin mo, pinagtanggol si Kibuloy. Dati nilang binabanatan, sinasabi na bula ang probeta. So, ganun po yung grupo ng Banateros. At ito nga po, si Argota, si Sir Nyak, ay kanilang inampon. Kaya ngayon, manay-amanat na mga na Marcos government. Oh, ganun ang ginagawa ngayon yan. At kapag ikaw ay nagsalita sa laban sa kay Sara Duterte, kay Pulong, sa lahat ng Duterte, sa mga DDS, sigurado ito ay re-rest back. Kaya ito, nirest backan niya si Miss Sharon Cuneta. Si Madam Sharon Cuneta lang nagbiro lamang kay Presidente Bongbong Marcos at sinabi na wrong choice ang Vice President ni PBBM. O, kahit biro yun, totoo naman Hindi talaga matanggap ng mga didilis na mali na nanalo o napili itong si Sara Duterte ni PBBM bilang Vice President. Maling-mali. Maling-mali po kasi alam nyo, kung naging tama lang yung napili na Vice President ng ating mga kababayan, di sana'y maganda po ang takbo ng ating bansa. Wala sanang gulo. Kaso ang napili po ay ano tawag doon? Ano tawag doon?
nanununtok ng sheriff, nagbabanta sa presidente, nagbabanta sa first lady, nagbabanta sa speaker. Tapos napakasipag po. Napakasipag gumastos ng confidential funds. Oh, tapos ano ginagawa? Walang ginagawa. Pag-aala-gala. Oh, tapos hindi matanggap ng mga DDS yung sinabi ni Miss Sharon Cuneta na wrong choice. Wrong choice naman talaga eh. Oh, ngayon, merong pinagyayabang etong si Arngota. Sabi ni Arngota, maalala ko lang ani Yawi Teka. Sorry. Baka hindi nyo naiintindihan. Oh. Paalala ko lang Ate Shawi 9 million lang ang votes ng second husband mo. Pinagsasabi kay BP Sara? Okay, dito na tayo pumunta mismo sa kanyang account. Baka sabihin nyo, chismis to eh. Dito tayo sa account mismo. Yan, sabi ni Arngota, 2 days ago, ang nakuha lang daw na boto ng asawa ni Miss Sharon Cuneta nung tumakbo itong Vice President, ito pong si ngayon pong Senator Kiko Pangilinan, ay 9,232,883. So, 9 million votes. At itong si Sara Duterte ay nakakuha ng 31.5 o 31, sabihin na natin 31 o 32 million votes. Dinagdagan ko na para walang mag-react. Nag-react eh. O yan. Muusok na yung ilong eh. Okay. So pinagmamalaki niya na may nakuha si Sara Duterte 30, sabihin natin 32 million votes kumpara kay Kiko Pangilinan na 9 million votes. So ang ibig sabihin, pinapalabas niya na hindi wrong choice. Dahil marami po ang bumoto kay Sara Duterte. Okay. Ganito lang yan, Sir Nyak. Sir Nyak, makinig ka. Yung 32 million votes ni Sara Duterte, alam mo ba, siguro sa ngayon, karamihan dyan nagsisisi na. Karamihan dyan nagsisisi na. Bakit pinoto si Sara Duterte? Kasi yung naboto nila ay isang vice president na imbis na trabaho ang atupagin, ang inuuna ay yung pansariling kapakanan. Pamumulitika. Napakalayo po niya kay Madam Leni Robredo. Si Madam Leni Robredo, hindi naman niya kaalyado si Duterte. Pero kahit na gano'n na nangyari, kahit hindi siya sinusuporta ng Presidente Duterte, ginawa pa rin niya yung trabaho niya. Tuloy-tuloy siya naglingkod sa bayan. Tuloy-tuloy ang kanyang pagtupad sa kanyang mandato sa konstitusyon at mandato dun sa mga bumoto sa kanya. Ngayon, eto si Sara Duterte. Sa tingin mo ba, Nyak Arngota, natutuwa yung 32 million sa ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Tanong ko lang sa'yo, Sir Nyak, tanong ko lang sa'yo, natutuwa ba sila? Masakit man sabihin pero tamad. Na sobra ang ganid sa kapangyarihan na ngayon pa lang gusto nang maging presidente. Panay ang pininira sa kay Presidente Marcos na dapat ang ginagawa niya, kung hindi ka na tumutulong sa bayan, manahimik ka na lang kasi nakakadagdag ka pa sa problema. Nangyayari tuloy. Imbis na makakonsentrate ang Marcos government sa pagtatrabaho, paglilingkod sa taong bayan, may mga kumukontra eh. Kasi ayaw nila maging successful si Pangulong Bongbong Marcos, hinihila nila pababa. Ganun ang ginagawa na itong mga DDS, ganun ginagawa nila Sara Duterte, ganun ang ginagawa ng mga DDS. 'Di ba? Nakakahiya. Kasi sila mismo yung humihila sa gobyerno natin eh. Kapag bumagsak ang gobyerno natin, ang kawawa taong bayan, Nyak Arngota, sabihin ko sa iyo. Ang taong bayan ang kawawa kapag bumagsak ang gobyerno. Hinihila ninyo. Kasama ka na. Hinihila ninyo ang gobyerno. Ayaw nyong maging successful ang gobyerno.
ano kayo yung crab mentality, mga utak talangka kayo eh. Oh, 32 million nga yung bumoto kay Sara Duterte. Pero ilan na ngayon dyan nagsisisi? Bakit pinoto nila si Sara Duterte? Oh, saka yung 32 na yan, mga tanga yan. Magalit na kayo kung magagalit kayo. Yung 32 million na yan na bumoto dyan, mga ob-ob yan, mga bobotante yan. Sabihin ko sa inyo. Pasensya na po kayo kung masasaktan kayo. Pero kung kayo po ay nagsisisi na dahil sa pagboto ninyo dyan sa vice presidente natin ngayon, mabuti naman at tatauhan kayo. Oh, diba? So, ayan. Meron ka nga 32 million. Pero yung binoto mo naman, walang ginagawa. O di para kayong tanga. Kayong 32 million na bumoto, kayo ang kayo mga dapat sisihin, kaya nagkakaganito yung bansa natin. Oh, diba kasama ka dyan sa 32 million na pinagmamalaki mo? Bongols ka pala eh. Talagang pinagmamalaki mo pa na 32 million, no? 32 million na bobotante yan. Oh, ngayon, Kiko Pangilinan, natalo siya. Yung 9 million plus na bumoto kay Kiko Pangilinan, sigurado nalungkot sila. Pero nung tumakbo si Kiko Pangilinan sa pagka-senator, Serniak, number 5, si Senator Kiko Pangilinan. Number 5. Oh. At yung bumoto, hindi ko alam hindi ko na sinearch Hindi ko alam kung ilan ang naging boto ni Senator Kiko Pangilinan nung paki-comment nyo nga guys, ilan ba naging boto ni Senator Kiko Pangilinan nung senatorial elections? Kasi number 5 siya pang number 5. Oh. Yung lahat ng bumoto na yon kay Senator Kiko Pangilinan sa pagka-senador, mga proud na voters po yan. Okay? Mga proud po na botante. Bakit? Bakit naging proud na botante? Kasi yung binoto nila merong silbi. Kasi yung binoto nila ngayon talaga nagtatrabaho para sa bansa. Para sa bayan. Oh, may 32 million ka nga na bumoto dyan sa vice president nyo. Pero yung binoto ninyo, ano ginagawa? Nakakatulong ba sa bansa o nakakasira? Tanong ko lang sa'yo, Arangota. Nakakanunyong ba? Hindi. Oh. Nung nanalo si Senator Kiko, yung lahat ng bumoto sa kanya bilang senator, proud. At isa ako doon, mga kababayan. Isa ako sa bumoto ni Senator Kiko Pangilinan. Yung Kiko Bam, binoto ko yung Kiko Bam. O, proud kami. O, kahit wala kaming 32 million, proud kami. Dahil yung binoto namin, nagtatrabaho, nagsisipag. Talagang yung kanya mandato ginagawa niya para sa taong bayan. Yun ang gusto namin. So proud kami kahit ilan lang. 32 million nga kayo, mga bobo kayo. Binoto ninyo. Anong ginagawa? Wala Oh, di sayang ang boto ninyo. Kami, hindi sayang boto namin. Oh. Ikaw, Arangota. Dinadamay pa niya si Gabby Concepcion. Hindi ko nadadaanan, pero may mga post siya, pati si Gabby Concepcion, dinadamay na itong kupal na to. Kasi sabi niya, kaya daw nagagalit si Miss Sharon Cuneta kasi nga DDS daw si Gabby Concepcion. Anong pakialam namin kung DDS si Gabby Concepcion? Kanya-kanya tayong paniniwala pagdating sa sa pagsuporta sa mga sa mga naglilingkod sa ating bayan. At yung sinusuportahan namin, nagtatrabaho, nagdi-deliver, nagpe-perform. Kaya nagtataka nga ako paano naging mataas ang performance ratings ni Sara Duterte? Sabi nga ni Larry Gadon, hindi naman nagtatrabaho. Wala namang ginagawa. Paano mo i-rate ang performance sa isang taong hindi nagpe-perform? Ano yung lokohan? Oh,
Isa pa, tingnan ninyo yung mga bill ni Kiko Bam, suportado ng presidente. Ngayon, tumutulong sila sa gobyerno. Ay, yung vice president mo, anong ginagawa? Papasyal-pasyal. Pagala-gala. Imbis na tumulong. Ba't hindi nyo kaya si Madam Leni Robredo? Kahit hindi niya kaalyado presidente, nagtrabaho. Grabe, mga kababayan. Napakalayo. Napakalayo. Sabihin ko sa iyo, Nyak Arngota, napakalayo. Kung ikukumpara mo yung vice presidente mo kay Madam Leni Robredo, kung si Kiko Pangilinan naging vice president, sigurado maganda rin takbo ng bansa natin. Kasi wala silang kulay. Hindi na pinag-usapan ng kulay. Kasi kapag ganyan, wala mangyayari sa bansa natin. Kaya ikaw, Nyak Arngota, pinagmamalaki mo yung 32 million votes si Sara Duterte, mga bobo nga yung bumoto na yan. At karamihan dyan nagsisisi na. Ngayon, yung 9 million na bumoto kay Kiko Pangilinan, sigurado proud yung mga yan. Kasi nagdi-deliver ngayon nagdi-deliver, nag-aayos sa trabaho at ginagawa ang kanyang mandato bilang isang senador ng bansa. Dapat doon ka ma-proud. Hindi yung bumoto ka 32 million. Kayo, sama-sama kayo bumoto, mga burateros. Pero binoto ninyo, walang bilang, walang saysay, walang contribution. Di wala. Kaparehas mo. Parehas lang kayo. So ilan po mga kababayan, nakita ko lang kasi ito na bad trip ako dito Pinagmamalaki mo, 32 million. Karamihan dyan nagsisisi na, oy. At yung 9 million na bumoto na yan, bumoto rin yan sigurado nung naging senator si Sen Kiko. At sigurado ngayon, proud na proud sila sa ginagawa ni Senator Kiko Pangilinan. Kaya ikaw mo, magpakabait ka na lang. PWD ka na, ganyan ka pa. Sama na ugali mo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.